We have observed from our previous lectures kung gaano kahalaga ang trading na nangyayari internationally. Yung pagpapalitan ng goods and services na nangyayari hindi lang sa loob ng bansa, pero kasama na dito yung iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Tama? Ngayon, kung ikaw ay isang Pinoy, ang pera mo is always, not usually, is always in peso. 'Di ba? Kung bibili ka ngayon ng produkto galing sa ibang bansa, anong pambabayad mo? Peso rin ba? Hindi. Right? Kasi yung peso mo, hindi magagamit ng mga tao sa ibang bansa na pinagbilhan mo ng goods and services. Diyan na ngayon papasok yung konsepto natin ng foreign exchange. Okay? Kasi yung mga bibilhin natin na produkto galing sa ibang bansa, dapat ang pambibili natin dyan ay yung currency nung bansa na pinagbibilhan natin. Like for example, ikaw ay Pilipino, bibili ka ng libro na galing sa US. Yung, yung libro na galing sa US na yun ay hindi mo pwedeng bilhin gamit ang iyong peso. Ang mangyayari dyan, kailangan mong bumili muna ng dolyar sa kanila, given a particular exchange rate, pag-uusapan natin yun, tsaka mo mabibili yung libro na yun. So, iyon ang pag-uusapan natin sa buong lecture na ito. We will be talking about foreign exchange. And one of the most important concept that we need to understand is the foreign exchange market. So, ang foreign exchange market ay katulad lang din ng any other markets. 'Di ba? Sa palengke, meron kang mga tindero, meron kang mga mamimili. Yun nga lang, dito, instead na mga gulay, prutas, karne, ang binibenta at binibili. Ang binibenta at binibili sa foreign exchange market are the currency. So, bumibili tayo dyan ng dolyar, bumibili tayo ng yen, bumibili tayo ng euro, and kung ano-ano pang currency na maisip nyo. Okay? Now, ano yung pambibili natin doon sa currency na yon? Ang pambibili natin sa currency na yon is our own currency, the country who is buying that currency. So for example, kung kailangan mo ng $50 at ikaw ay Pinoy, pupunta ka sa foreign exchange market, bibilhin mo yung $50 gamit ang Philippine peso. And alam natin na yung halaga ng dolyar ay higit na mas mataas sa halaga ng Philippine peso, right? So kung kailangan mo, let's say, ng $10 at ang exchange rate ay for every dollar, 50 pesos, edi kailangan mo maglabas ng 500 pesos para mabili yung $10 na yon. Yun yung konsepto ng tinatawag nating exchange rate. Okay? So exchange rate, simply speaking, ano ba yung kapalit ng isang currency laban sa another currency? So kapag may mga kamag-anak kayo na galing sa abroad, like say US, familiar kayo sa concept na exchange rate. Lagi yung binabantayan ni Ray yan, tama? Kasi kung ano yung exchange rate, yun yung magdidikta rin ng maipapalit yung Philippine peso. So kapag ang exchange rate, let's say, ay 56 pesos as compared to an exchange rate of 50 pesos, gusto natin yung 56. Kasi mas malaki yung peso na nakukuha natin kapag ganun ang exchange rate. But, alam nyo ba, later on we'll talk about that, na kapag nagmamahal ang dollar as compared to peso, nakaka-apekto yan negatively sa economy ng Pilipinas. Whereas dapat tayo ay natutuwa kapag ang exchange rate ng US laban sa dollar, ng US dollar laban sa peso ay bumababa. Kasi ang ibig sabihin nun, lumalakas yung piso natin. But more to that later on. At the same time, meron din tayong concept na tinatawag nating demand for currency. So what is demand? Sabi natin sa microeconomics, demand is our willingness to buy goods and services. Demand for currency then is the willingness now to buy a particular currency. And nakasubject yung rule ng demand for currency doon din sa ating rule na law of demand. Ibig sabihin yan, kapag ang halaga ng iyong currency, okay, kapag ang value ng iyong currency ay mataas, usually ang demand
doon sa currency mo na yun, mababa. So, inverse yung relationship. At the same time, kapag yung value ng currency mo ay bumaba, ang demand ng currency na yun ay tumataas naman. So, inverse yung relationship kasi nga we're also talking here about demand. Another important concepts that we need to understand is appreciate. When you say that the currency appreciates, it becomes stronger relative to another currency. Yun ang ibig sabihin nun. So for example, kung ang isang dolyar, let's say, kung ang isang dolyar, ang exchange rate niya ay 50 pesos, tapos naging 55, ang value ng ating dollar ay nag-appreciate kasi mas tumaas yung kanyang halaga as compared to piso. Ano naman ang ibig sabihin ng depreciate? Yan ang kabaliktaran naman ni appreciate. Humina yung value ng currency. So in our case, kung ang isang dollar ay 55 dati, tapos naging 50 pesos na lang, yung halaga ng dolyar ay nag-depreciate. And then, we have the term floating exchange rate. Okay, so floating exchange rate is the exchange rate of currencies as determined in free markets through the interaction of supply and demand. So babalikan lang natin yung lesson natin sa microeconomics. So you have the supply side and you have the demand side. So kung ang halaga ng iyong currency ay nandito sa taas, ibig sabihin, masyadong mataas, di ba? Kasi may surplus ka ngayon doon sa value. Anong gagawin ng demand? Hahatakin niya yan pababa hanggang sa mag-equilibrium. At the same time, kapag ang value naman ng currency mo ay masyadong mababa, dito sa baba, okay, meron kang value shortage, let's say, anong mangyayari? Ang mangyayari sa halaga ng iyong piso is itataas niya para mabalanse ulit yung demand and supply ng currency sa international market. But let's dive deep on appreciation. Kasi sa exam, ang kailangan natin maintindihan dito is, ano ba yung nangyayari kapag ang currency natin ay nag-a-appreciate or tumataas yung kanyang halaga as compared to another currency? So, when you say appreciation, ulitin ko, a currency appreciates kapag yung halaga, yung value niya, ay tumaas as compared to another currency. So for example, baliktarin natin yung situation. Ang isang dolyar ay napapalitan ng 56 pesos noon. Ngayon, naging 50 pesos na lang. Anong nangyari sa value ng dolyar? Ang value ng dolyar ay nag-depreciate, bumaba from 56, naging 50. Pero anong nangyari dun sa value ng peso? Inverse yung relationship. So kapag nag-depreciate yung value ng iyong dollar, ang value naman ng peso mo dyan is nag-appreciate. Why? Kasi mas kaunting dollar na lang, ay mas kaunting peso na lang yung kailangan mo para bumili ng isang dolyar. Dati, para makabili ng isang dolyar, 56 ang kailangan mo. Pero ngayon, 50 pesos na lang. Ibig sabihin, ang piso lumakas. Okay, so yun yung logic kung bakit gusto natin na at some point, mas mababa sana yung halaga ng peso kontra dolyar. Okay? Or, baliktad, mas mababa sana yung exchange rate. Kasi kapag mas mababa yung exchange rate, ibig sabihin nun, yung peso natin ay lumalakas. Okay? So ano bang implication kapag ang peso ng Pilipinas ay lumalakas? Ibig sabihin, tumataas yung value, nag-appreciate yung value ng ating peso. Ano ibig sabihin nun? Una, imports become cheaper. Kapag mas malakas yung value ng peso natin kontra dolyar, ibig sabihin yan, we need less peso to buy more dollars. So kung mag-i-import tayo ng produkto galing sa US, mas kaunting peso yung kakailanganin natin para mabili
yung kanilang produkto. So imports, yung mga bibilhin natin sa ibang bansa, mas nagiging mura sila. Siyempre, kabaliktaran yung effect niyan dun sa export. Yung export natin, since mas mataas nga yung value na ng ating peso, mas nagiging mahal sila. So yung mga foreign buyers natin, kailangan niya ng mas maraming currency to buy more of our goods. So in our case, si US, kailangan niyang bumili sa mas mataas na halaga ng piso para makabili lamang ng produkto sa Pilipinas. So exports become expensive. This is a good sign. Okay? This is a good sign. Kasi kapag mas mataas yung value ng export natin, mas mataas yung ating gross domestic product. As we have learned, di ba? As we have learned from macroeconomics. When it comes to tourism, lalo na yung tourism abroad, okay, gusto mo mag-abroad, lumakas ang halaga ng peso, nag-appreciate, mas nagiging cheaper ang tourism kapag gusto mong pumunta sa ibang bansa. Yun nga lang, syempre, pagdating sa mga remittances ng OFW na papasok sa ating bansa, lumiliit naman po siya. Why? Kasi lumakas yung piso eh. You have, for every dollar na ibinigay sa'yo ng nanay mo, mas mababa na yung exchange rate because the peso appreciates. So, balik na rin natin yung situation. Paano kapag nagkaroon naman ng tinatawag na depreciation? So, dito, the value goes down. So, doon sa example natin, you have US dollar, let's say, dati, 50 pesos, ngayon, 60 pesos. So, yung value ng dollar ay nag-appreciate, yung value ng dollar. Pero yung value ng piso, bumaba, nag-depreciate. Bakit? Kasi mas kailangan mo ng mas maraming piso ngayon para makabili ng isang dolyar. Okay? So, para makabili ng isang dolyar, dati 50 pesos, ngayon 60 pesos na lang. 60 pesos na. I mean. So, ano naman ang effect kapag bumaba yung halaga ng ating Philippine peso? Kung bumaba yung halaga ng ating Philippine peso, yung mga inaangkat natin sa ibang bansa, mas nagiging mahal. So imagine mo mag-aangkat ka sana ng, let's say, isang candy sa US worth $1. 50 pesos yung halaga nun. Pero dahil humina yung Philippine peso mo, nag-depreciate, 60 pesos na. So mas mahal na ngayon ang imports. Mas mahal na yung inaangkat natin sa ibang bansa. At the same time, yung export natin, yung pinapadala natin sa ibang bansa, mas mura. Okay? Kasi they will need, babalik na rin mo yung equation nito, the US, for example, will need less dollar para makabili ng piso. Kasi nag-depreciate yung value ng ating piso. So yung pinapadala natin sa ibang bansa, mas nagmumura. Whereas yung inaangkat natin galing sa ibang bansa, nagmamahal. Di ba? Ano ang effect ng imports sa ating macroeconomy? Ang imports nakakapagpababa yan ng GDP. Whereas ang export nakakapagpataas. So kapag mas cheaper yung export mo, tapos mas mahal yung import mo, pwede kang magkaroon ng negative impact sa iyong economy. Ibig sabihin, yung GDP mo bumababa. Kung gusto mo naman mag-abroad, gusto mong mamasyal sa ibang bansa, mas mahal na. Kasi ang hina ng piso. You need more peso, for example, para makapag-ibang bansa lamang. But, syempre, ito yung good side. Lalo na kapag ang kamag-anak nyo ay OFW. Magtitake ka ba ng licensure exam for agriculturists this year? If yes, I believe my course is for you. Enroll now at Learning Agri with the modular course by clicking the link below. Ano pang hinihintay mo? Mag-enroll ka na. Samahan kita mag-review. Bye!